kailangan natin ng Panginoon. Amen. At kung sasabihin natin, Lord, I need you, mga kapatid, nandyan lang ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid muli. Sa pangalan po ng ating Diyos na buhay, narito muli tayo upang siya ay ating purihin at dakilain. At sa araw na ito ng pagsamba mga kapatid, praise God, magsama-sama tayo ng ating Panginoon ay ating pong itaas. Sa lahat ng makasama natin sa dakong ito at sa lahat ng makasama natin online, ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan po natin minsan pa sa umagang ito. At hayaan po natin na sa pamagitan ng isang awitin ay pasimulan po natin ang gawain ito na taglay sa ating mga puso ang pasasalamat at pagpupuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon, pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo ay walang katulad, di nagbabago sa lahat ng oras, sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Pasasalamat, pasasalamat at pagpupuri. Hallelujah. Sa dakilang ngalan mo, Panginoon, pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo ay walang katulad, di nagbabago sa lahat ng oras, sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo ay walang katulad, O Diyos. Yes, Lord God, pinupuri ka namin. Di nagbabago. Hallelujah. Sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Hallelujah, Jesus. Kamay mo'y lagi bukas. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito, kami po ay lubos nagpapasalamat
Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin at sinasamba sa iyong dakilang kabanalan. At minsan pa, O Diyos, aming pong hinihiling na patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, ang gawain ito, Panginoong Diyos, at lahat ng naaabot ng pangangaral ng iyong salita. Ikaw po ang malayang magpala sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pagpapahayag ng iyong salita sa umagang ito, mangyari po na gamitin at kasangkapanin mo ang iyong abang lingkod, na sadyang walang magagawa kung wala ka, Panginoon. Mangusap ka sa amin at ang iyong mga salita ay iyong kasangkapanin upang katagpuin ang aming pong mga pangangailangan at higit sa lahat ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang tunay na satisfaction. Salamat po, Panginoon, at binabalik namin sa iyong lahat ng kapurihan at pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing Amen. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Come on, give God the glory. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isang dakilang araw na tayo ay magsama-sama sa pangalan ng ating Panginoon. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, tayo po ay tutuloy na sa salita ng ating Diyos. Magbabasa po tayo from the book of John, chapter 4. Babasahin po natin from verse 1 up to verse 15. Mahaba-haba, mga kapatid, ang mga talatang ito. At babasahin na natin sa wikang Tagalog. John chapter 4 verse 1 to 15. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinakailangan ngang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa ilang bayan ng Samaria, o isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-ika-anim na nga ng oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi na nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung mapagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, 'Painumin mo ako,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. At sa umagang ito, mga kapatid, hayaan niyo ako po'y magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon, the search for real satisfaction. The search for real satisfaction. Ang paghahanap ng tunay na
kasiyahan o kasapatan. Praise God. At malaya na po kayong makakaupo mga kapatid. Praise the name of the Lord. The search for real satisfaction. Tayo po mga kapatid ay nilalang ng ating pong Panginoon mula sa unang tao. Kay Adan at kay Eva. Nasadyang ang Panginoon ay nagbigay ng satisfaction. At ang tao mga kapatid, mula sa pasimula, ang buhay ay satisfied sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Remember, God created everything that they need bago sila ginawa ng Panginoon. And above all, nandoon ang Panginoon, mga kapatid, mayroong tinatawag na perfect union or communication and relationship between God and man. And so, sa panahon na yun, mga kapatid, ang tao ay mayroong satisfaction. Ang tao ay satisfied sapagkat kasama ang Panginoon. Unfortunately, ang tao ay nawalay sa Panginoon dahil sa pagkakasala. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao at ang Diyos. At mula nung ang tao ay mawalay sa Panginoon, ang tao po mga kapatid ay nagpasimulang mga ilangan. Sapagkat ang Diyos ang kapunuan ng buhay, ang Diyos ang source ng tunay na satisfaction. Ngunit, nung ang tao ay malayo sa Diyos, ang tao po ay nagpasimulang mabuhay na lagi may kulang. At mula sa panahon na yon, sapagkat ang lahat ay nagkasala, ang ibig sabihin, lahat ay nawalay sa Panginoon. Ang mga tao ay nagkanya-kanya ng daan, kanya-kanya ng paraan upang hanapin ang kanilang kasiyahan sa buhay. Hindi po natin masisisi ang sinuman kung naghahanap ng satisfaction. Sapagkat lahat po tayo ay may karapatang hanapin kung saan tayo magiging totoong masaya. Bawat tao ay mayroon pong privilege, binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang maging masaya. Ngunit mga kapatid, sa maraming pagkakataon, ang tao po ay laging nabibigo sa paghahanap ng satisfaction. At sa tagpo na ating pong binasa sa salita ng Panginoon, ito po ay isang magandang halimbawa na kung papaano ang isang tao ay naghahanap ng satisfaction ng kanyang buhay. At ginamit po dito mga kapatid na halimbawa ang Samaritan woman. At dito nga po ay nakita natin na itong babae mga kapatid na kung saan ay umupo sa balon ni Jacob. Si Jesus Christ rather, umupo sa balon ni Jacob at ang babae ay dumating upang umigib. Ang pag-igib ng babaeng ito mga kapatid ay simbolo ng pagsisikap ng tao na makuha kung ano ang nais o nais niyang kagalakan at kaligayahan sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mga Hudyo at Samaritan ay hindi po nag-uusap sapagkat mayroon po silang gap. Alam po natin ang mga Hudyo ay sila ay mayroong tradition mga kapatid o paniniwala. Sila talaga yung pure mga kapatid na mga anak ng Diyos. And so, itong mga Samaritan, bagamat mayroon din silang lahing Hudyo, pero hindi po sila talaga pure na mga Hudyo at sila ay tinuturing na marumi. At yan ang dahilan kung bakit sinabi ng babae na ikaw na isang Hudyo, bakit humihingi ka sa akin ng maiinom? Samantalang ako ay isang Samaritana. So mga kapatid, nakita po natin dito na ang pagkakaroon ng gap ng Panginoon o ng Diyos, mga kapatid sa tao, ay ginawa ng Panginoon ng bridge. Ang Panginoon ay gumawa siya ng tulay, mga kapatid, na ang Hudyo na hindi po nag-uusap at ang Samaritan ay ginawa ng Panginoon na example
mga kapatid, that with Him nothing is impossible. And the very purpose why Jesus Christ came, hallelujah, ay upang alisin ang gap, mga kapatid, sa tao at sa Diyos. He was called the mediator. Alam natin na ang tao dahil sa kasalanan, mga kapatid, ay nawalay sa Panginoon, katulad na banggit ko, mga kapatid. Nawalay sapagkat ang kasalanang ito, mga kapatid ko, ang siyang nagiging obstacle upang ang Panginoon na hindi makakilos sa buhay ng mga tao. In the book of Isaiah 59 verse 1 and 2, sinasabi ng Biblia, "Behold, the Lord's hand is not short and that it cannot save, neither His ear heavy that it cannot hear." Hindi, mga kapatid, maiksi ang kamay ng Diyos, hindi rin mahina ang kanyang pandinig. Nandiyan lagi ang Diyos. Kailanman hindi nawawala ang Diyos. Ang kakayanan ng Diyos kailanman ay hindi nabawasan, mga kapatid. Ngunit bakit nagkaroon ng limitasyon ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao? Sabi po ng verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Ito, mga kapatid ko, ang separation ng tao at ng Diyos. At ang babae, mga kapatid, ay naroon sa Jacob's well, at yun ay kilala, mga kapatid, na balon. At ang balon na yun ang inaasahan upang sa panahon ng pagkauhaw ng mga tao ay makapawi ng uhaw. At ito po ay pinupuntahan ng mga tao araw-araw, at isa sa mga pumupunta roon ay ang babaeng Samaritana, mga kapatid. At ang Panginoon ay nagbigay po ng mensahe sa John 4:13. Binasa natin kanina. Jesus answered and said unto her, "Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw." Praise God. Ang tanong ng babae, ikaw ba ay mas dakila pa kaysa kay Jacob? Sapagkat yung balon na yun, mga kapatid, ay Jacob's well. At kilala nila, mga kapatid, si Jacob. Ang Panginoon ay hindi niya sinagot, mga kapatid, directly yung kanyang katanungan, ngunit nagbigay siya, mga kapatid, ng sagot. Upang siya, mga kapatid ko, ay magkaroon ng kaunawaan na sadyang mas dakila ang ating Panginoon kaysa kay Jacob. Ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Amen. Ngunit ang iinom ng tubig, praise God, na i-offer ng Panginoon, ito yung difference, mga kapatid. Ang mundo, maraming pwedeng i-offer sa tao. Ngunit sa katotohanan, sa makatotohanang salita, ang mundo ay hindi magbibigay ng satisfaction sa tao. Kaya anuman ang gawin ng tao, anumang makamtan ng tao, kulang pa rin. Anong sabi ng Bible? Ecclesiastes 5 verse 10. "He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity." Ang umiibig sa pilak ay hindi masasapatan sa pilak. At ito po ay naglalarawan sa mga tao, mga kapatid, na ginagawa ang lahat ng paraan upang magkaroon ng mga tinatawag na kayamanan dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, hindi siya masasatisfied. Amen. And this is also vanity. Ito ay walang kabuluhan. Hindi na po natin mabilang ang mga taong nagpapatutuo na sila ay yumaman, nakamtan ang lahat ng gusto nila, ngunit hindi sila masaya. Yan po ang buhay na nakakaawa sa katotohanan, mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay nagsikap, nakamtan mong lahat ng gusto mo, siyempre ang expectation mo ay mataas. Kung ang lahat ng pinagsikapan mo, nakamtan mo sa iyong mga kamay, at nasumpungan mo ang sarili mo, nakulang pa rin. Saan mo hahanapin ang satisfaction kung lahat ng bagay na alam mo ay nasubukan mo na? Kaya marami mga tao nakaranas ng malalim na frustration sapagkat ang mga bagay na inaasahan nila, pinagsikapan nila ng gusto, binigo sila. Sabi po ng Bible in John chapter 2 verse 15 and up to verse 17, "Love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan, sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So ano daw ang nasa sanlibutan? Lust of the eyes, lust of the flesh, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Ito po ang masusumpungan sa sanlibutan. Kaya nga marami ang mga tao sa sanlibutan na tinatawag na mga achievers, naka-accomplish ng maraming bagay sa mundo, pero ano mga kapatid ko ang umaalipin sa kanila? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan ay malungkot na katotohanan mga kapatid. And in verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang lahat ng mga kalayawan niyaon. But he that doeth the will of God abideth forever. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah. Yan pala ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, love not the world. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Lahat ng mga pwedeng i-offer ng mundo, mga kapatid, ay hindi pwedeng magbigay ng satisfaction sa buhay ng tao. Mga bagay na hinahangad ng mga tao. Ngunit alam niyo po, sinasaway ng Diyos ang mga taong ang pagsisikap ay nakatuon sa mga bagay na lumilipas. Ang sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 32, 23 and 24, Jeremiah 9, 23 and 24. Ganito ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Tingnan nyo itong tatlong binanggit dito. Huwag daw ipagmalaki ng marunong ang kanyang karunungan. Huwag ipagmalaki ng makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. At huwag ipagmalaki ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ang tatlong itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay tatlong bagay na sadyang tinutumbok ng maraming tao sa mundo ngayon. Wisdom, power, and riches. Napakaraming pagsisikap, pagpupunyagi ng maraming tao na nakatuon sa tatlong bagay na to. Sabi ng Panginoon, wag. Hindi yan ang mga bagay na kailangan natin ipagmapuri. Hindi dapat yan nakatuon ng mga bagay, mga kapatid, na ating pong may ipagmamalaki sa buhay na ito. Unfortunately, maraming mga tao ang naroon, mga kapatid ko, sa kanilang pagpapalalo sapagkat mayroon silang tatlong bagay na to. Wisdom of the world, power, and riches. Ang mga tao sa mundo, kapag may ganito, sikat, kilala, may tinig kung tawagin. Ngunit sa harap ng Diyos, sila po ay kahabag-habag. Kung hindi ito ang mga bagay na kailangan nating asahan, kung hindi ito ang mga bagay na kailangan nating pagtiwalaan, ano mga kapatid? Sa verse 24 ay sinagot ito ng Panginoon. But let him that glorieth glory in this. Yung mga taong nais magmapuri ay magmapuri sa bagay na ito. That he understandeth and knoweth me. Sabi ng Panginoon, ito ang inyong dapat ipagmapuri, na inyong napag-uunawa at nakikilala niyo ako. Hallelujah, praise God. Ito pala ang bagay, mga kapatid, kung mayroon man tayong bagay na makakamtan sa mundo, malalaman sa mundo, mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon, hallelujah, na mapag-unawa natin siya at makilala natin siya. Nang sabi ng Panginoon that I am the Lord which exercises loving kindness. Amen. Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Siya ay gumagawa ng kagandahang loob, judgment and righteousness in the earth. Ito yung ginagawa ng Panginoon, kahatulan, mga kapatid, katuwiran,
Sapagkat ano sabi ng Biblia? For in these things I delight, saith the Lord. Sapagkat sa mga bagay na ito, ako'y nalulugod, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, sa umagang ito, anuman po ang nakamtan natin, anuman po ang narating natin sa buhay na ito, maaring tayo ay mayroong confidence sa mga bagay na ating na-achieve. Ngunit sa liwanag ng salita ng ating pong Panginoon, nawa ay makita natin ang higit na mahalaga sapagkat sa harap ng Panginoon, everything in this world will pass away. Lahat lumilipas, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na ating nakikita, nakamtan natin ang mga bagay na nais natin, mga kapatid ko. Ngunit hindi po yan ang magbibigay ng satisfaction. Kung ang Panginoon ay nakilala natin, amen, we are so blessed because only God is able to satisfy the longing of our soul. Ang tao po ay mayroong malalim na pangangailangan. Inaaliw lang ng mundo, ng inaaliw, hanggang sa ang tao ay maubusan ng panahon sa mundo na malayo sa Diyos. Maubos yung buhay, maubos yung lakas. Mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Baka tayo ay nabubuhay sa mundo, inaaliw tayo ng mga bagay na pansamantala, ngunit ang Diyos ay malayo sa atin. Hindi tayo makakaranas ng totoong satisfaction dahil sa mga bagay na pansamantala. Ang ating pong eternal soul ay nangangailangan, hallelujah, ng eternal satisfaction. And only God can satisfy that kind of longing. Amen. Walang bagay sa mundo na magbibigay ng satisfaction. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa John 4:14, but whosoever drinketh of this water that shall I give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Hallelujah. Yung iinom daw ng tubig na ibibigay ng Panginoon ay hindi na mauuhawan. Ang ibig sabihin, praise God, ito ang magpapatid sa uhaw ng tao. Ngunit ang tubig na ibibigay sa kanya, ang sabi ng Panginoon ay magiging bukal. Praise God, na ito ay bubukal tungo sa walang hanggang buhay. Praise the Lord. Ito pala, mga kapatid, ang inaalok ng Panginoon. Marami mga tao hindi binibigyan ng pansin ng Diyos. At nakakaawa sila sapagkat lahat ng kanilang pagsisikapan ay mauuwi sa wala. Sapagkat darating ang araw, ang tanging matitira na nasa atin ay ang ating soul. Amen. Kaya mapalad ang mga tao ngayon na nagbibigay ng panahon sa Word of God. Mapalad ang mga tao ngayon na hinahanap ng totoo ang Diyos. Sapagkat, mga kapatid, ano ba ang pwede nating ibigay sa kaluluwa natin? Nabasa natin, mga kapatid, ang isang mayaman sa aklat ng Lucas. Di ba na sinikap niyang maging mayaman nung puno na yung kanyang imbakan? Ang sabi niya sa kanyang sarili, igigiba ko ito, gagawa ako ng mas malaki. Ibig sabihin, wala siyang satisfaction. Nung puno na ulit, sinabi niya sa kanyang kaluluwa, magpakaligaya ka, magsaya ka, kumain ka. Sapagkat marami ang naimbak para sa maraming taon. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na mangmang. Isipin mo ba na pagkatapos mong pagsikapan ng maraming taon, ang tawag sa iyo ng mundo successful, pero ang tawag sa iyo ng Panginoon full. Kung mayroon mang totoong pwedeng magbigay ng tamang evaluation sa buhay natin, mga kapatid, hindi ang mundo. Hindi ang kapwa, hindi ang mga taong humahanga sa atin, pumapalakpak sa atin sa mundong ito. Ang tunay na nagbibigay ng tamang evaluation sa atin ay ang Diyos na may lalang sa atin. Siyang nakakaalam ng ating buhay. At alam din ng Panginoon, mga kapatid, ang mga pakunwaring saya ng tao. Alam ng Panginoon ang ating mga deep sorrow. Isang tingin ng Panginoon sa atin, alam niya ang mga bagay tungkol sa atin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng alok ng Panginoon ay bigyan natin ng pansin.
Ang Panginoon ay merong sinabi sa aklat ng John 7:37 and 38 up to 39. Ganito ang sinasabi. John 7:37. And the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Napakagandang alok ng Panginoon. Siya po ay sumigaw nang sinasabi niya, If any man thirst, let him come unto me and drink. Ito po ay paanyaya ng Panginoon. Ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Sino man ang napapagod na sa lahat ng mga pagsisikap sa mundo, sino man ang mga taong frustrated na sa lahat ng mga attempt na maging masaya, ang sabi ng Panginoon, let him come unto me and drink. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ang nais ng Panginoon na maranasan ng mga tao. Kaya nga nung i-introduce ng Panginoon sa Samaritan ang tubig ng buhay, ang sabi niya, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na to. Upang wag na akong pabalik-balik upang umigib sa balon na ito. Nung si Jesus ay hindi pa dumarating, wala siyang choice kundi bumalik ng bumalik sa balon. Pero nung dumating ang Panginoon, praise God, hallelujah, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng tamang choice. Kaibigan, hindi kita masisisi kung ang buong buhay mo, ginawa mo lahat ng gusto mo marahil, hindi ka nakakita ng ibang choice. Pero ngayong umaga, nakikinig ka sa mensaheng ito. At ang salita ng Diyos ay pinapahayag sa iyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. Nakikita ng Panginoon ang iyong kapaguran, nakikita ng Panginoon ang iyong pagkauhaw. At kung ikaw ay pagod na sa lahat ng iyong mga pagsisikap upang magkaroon ka ng satisfaction, ang tinig na ito ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay binibigyan ka ng isang magandang chance. Upang pagkatapos mong pabalik-balik sa lahat ng mga bagay na nais mo sa mundo at ngayon ikaw ay makapagpapatotoo kung magiging tapat ka sa iyong sarili, hindi ka masaya. Ilang kaibigan ang nangako na ikaw ay pasasayahin. Ilang mga taong nangako na ikaw ay magiging maligaya. Ilang mga taong magsasabi na sa ganitong bagay magiging masaya ka. Sinubukan mo marahil ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit kumusta ka ngayong umaga, kaibigan? Kumusta ang buhay mo? Kailangan mo bang magkunwari at dayain ang iyong sarili? Kailangan mo bang ikubli ang iyong kauhawan, ang iyong malalim na kalungkutan? Sino pa ang hinihintay mong sasaklolo sa iyo kung ang Kristo na aking ipinapangaral ay tatanggihan mo? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng iyong buhay. Mula nang ikaw ay silang hanggang sa panahon ito, alam ng Diyos ang iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos ang iyong mga frustration. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. At higit sa lahat, nagmamalasakit siya sa iyo. Kung tatanggihan mo ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo at magbibigay sa iyo ng totoong tulong at satisfaction, saan mo dadalhin ang sarili mo? Kaibigan, huwag mong pagkaitan ang sarili mo sa kung ano ang totoo mong kailangan. Marahil sa loob ng maraming panahon, napagkaitan mo na ang sarili mo. Nasaktan mo na ang sarili mo. Marahil sa mga nagdaang panahon, ang iniisip mong magpapasaya sa iyo ay nagpapasama sa iyo. Maging tapat ka sa iyong sarili sa araw na ito. At hindi mo alam kung ilang pangangaral pa ang pwede mong mapakinggan. Ngunit, nais kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Jesus Christ cares for you and He's inviting you to come to Him. Amen. And drink. Ikaw ay uminom. Hallelujah. At ang sinabi ng Panginoon, hallelujah, na ang sumasampalataya sa Kanya sa verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Ang sumasampalataya sa akin, katulad ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang kaloob-looban ay aagos ang tubig ng buhay. At alam niyo ba kung anong tinutukoy ng Panginoon? Sa verse 39, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Anong tinutukoy dito ng Panginoon? The Holy Ghost. Hallelujah. Ang Holy Ghost, mga kapatid, praise God, ito ang tinatanggap ng mga mananampalataya, the very presence of God in us. Hallelujah. Na kapag tinanggap natin ito sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagsisisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, at pagtanggap mismo sa ating pong Panginoon Kristo, ang Espiritu ng Panginoon ay papasok sa atin. At alam niyo po ba, pag tinanggap natin ang Espiritu ng ating pong Panginoon, na ayon po sa Acts chapter 2, ito ay may kalakip ng pagsasalita ng mga wika. Lahat ng bagay sa buhay natin ay magpapasimulang ayusin sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung magiging bukas lamang tayo, hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon, kung magiging bukas lamang tayo sa Espiritu ng Diyos sa buhay, praise God, lahat ng bagay, hallelujah, lahat ng emptiness sa buhay natin, kapag dumating ang Espiritu ng Panginoon, lahat yan ay pupunuin ng ating pong Panginoon. Why? Because God is the source of our satisfaction. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Ang sabi ng Psalms 107, from verse 5 up to verse 9. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Gutom at tuhaw ang kanilang kaluluwa ay nang lulupaypay sa kanila. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Verse 7, and He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan upang sila'y magsiyaon sa bayang tahanan. Hallelujah. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. O purihin ang mga tao ang Panginoon dahil sa Kanyang kagandahang loob at dahil sa Kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Hallelujah! Sapagkat Kanyang binibigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Only God can satisfy the longing of our soul. Hallelujah! Mga kaibigan at mga kapatid, sa gitna ng masalimuot na sanlibutan, mayroong Diyos na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Siya'y Diyos na maaasahan. Hallelujah. At siyang nakakaalam ng pangangailangan natin. And even now, hallelujah, sa mga sandaling ito, alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Mga kapatid, mga kaibigan, maging tapat po tayo sa ating mga sarili. Maging tapat tayo sa Diyos. We need Him. Kailangan natin ang Panginoon. Amen. At kung sasabihin natin, Lord, I need you, mga kapatid, nandyan lang ang Panginoon. Lahat ng kabigatan mo, cast your burden upon Him because God cares for you. Amen. Nauuhaw ka ba? Nangangailangan ka ng satisfaction? Kapatid, ang Jesus na aking pinapangaral sa umagang ito, ang siyang tunay na kasagutan. Purihin ang Panginoon. Hindi po ang Diyos nagbigay ng maraming option. Hindi ang Diyos nagbigay ng maraming choices. Ang tao lang ang gumawa ng kanilang choices. Pero ang Panginoon, siyang Diyos na nag-iisa. Siya lang talaga ang kailangan natin. Sa mga sandaling ito, tumayo tayo mga kapatid. Amen. Aminin natin sa Panginoon. Kailangan natin siya.
Amen? Kailangan natin siya. At ang mga taong lalapit sa Kanya, magtatapat na kailangan ng Panginoon, kailanman ay hindi siya itatakwil ng Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Masasabi mo ba ngayong umaga, Lord, I need you. Kailangan kita, Panginoon. Marami ka nang sinubukan sa buhay mo, ngunit hindi nagpasaya sa'yo. Kay Jesus, hindi ka niya bibiguin. Kung ikaw ay sugatan, kay Jesus, magkakaroon ka ng kagalingan. Amen. Kung ikaw ay napapagod sa buhay mo, kay Jesus, mayroon kang kapahingahan. Hallelujah. Maging tapat tayo sa Diyos ngayon. I need you, Lord. Makipag-usap tayo sa Diyos. Amen. I need you, Lord. Amen. Yes, Lord, kailangan ka namin. Yes, Lord, we need you. I need you. I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday. Naranasan na namin, Panginoon, ang maraming mga bagay-bagay sa mundo. Napatunayan namin, Panginoon, napapagod lang kami sa mundong ito. Kung wala ka, ang buhay namin ay magiging walang kabuluhan. Lahat ng aming mga pagsisikap ay hindi nagbibigay ng satisfaction kung wala ka sa aming buhay. Come on, hallelujah! Sige kapatid, makipag-usap tayo sa Panginoon, minamahal na kaibigan. Ikaw na mananampalataya, huwag kang lumayo sa Diyos. There is no satisfaction apart from Jesus Christ. We need Him. Amen. Praise God. Hallelujah. Come on, amen. Be honest to Him. I need you, Lord. More than yesterday. Oh yes, I need you. Sige kapatid, damahin mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, ilapit mo ang buhay mo sa Diyos. Amen, He cares for you. Praise God, praise God. Oh yes, oh yes, oh yes. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes. More than yesterday. Kung magiging tapat ka sa Diyos, lalapit kang nagpapakumbaba. Tutulungan ka ng Panginoon, gagabayan ka niya. Bibigyan ka niya ng tunay na satisfaction. At bibigyan ka niya ng patutuo na sadyang sa presensya ng Panginoon ay mayroon tayong satisfaction. Magbulay tayo sa Diyos. Pinatunayan ng Panginoon sa maraming tao na ang pagkakilala sa Diyos ay nagbibigay ng kasapatan. Kaya nga maraming nagpapasalamat sa Diyos na nakilala siya. Mga mananampalataya, salamat nakilala natin ang Diyos. Nasaan kaya ang buhay natin kung wala ang Panginoon? Tayo dati mga hopeless. Empty ang ating mga buhay. Salamat. Nakilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, nakilala ka namin. Sa aking buhay, sa'yo lamang natagpuan
ang hinahanap ko. Tunay na pagmamahal. Salamat at nakilala ka, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, binago mo ang aming buhay. Salamat, nasumpungan namin. Salamat, nasumpungan namin sa iyong tunay naming hanap. Satisfaction. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, may satisfaction kami. Come on, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. At nakilala ka, Panginoon Jesus, sa aking buhay. Sa'yo lamang natagpuan ang hinahanap ko. Tunay na pagmamahal. Minsan pa, salamat. Salamat at nakilala ka, Panginoon Jesus, sa aking buhay. Sa'yo lamang natagpuan ang hinahanap ko. Tunay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, for the last time, salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat at nakilala ka. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. Salamat na kilala ka namin, Panginoon. Sa'yo lamang natagpuan ang hinahanap ko. Tunay. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Hallelujah. Misa pa nating purihin, sambahin ang ating Diyos sa buhay. Come on, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Minsan pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Amen. Luwalhatiin natin siya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na nakilala ka namin. Salamat, Panginoon, na nasumpungan namin ang tunay na pag-asa, ang tunay na satisfaction ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin ang aming mga kaibigan na maaaring hindi pa lubos na nakakalapit sa iyo. O Diyos, iligtas mo po sila. Kung paanong naranasan namin, O Lord God, ang kagalakan, ang pag-asa, ang satisfaction na nagmumula sa iyo. Abutin mo, Diyos, ang maraming nangangailangan. Amen. Ng kaligtasan, ng iyong presensya, ng katugunan at ang satisfaction. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakapakinig ng iyong salita.
Nawa sa aming mga puso ay manahan ang iyong mga salita bilang patnubay at gabay sa landas ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakasama namin sa gawain ito. Lahat ng nakasama namin online, Panginoon. Ang pagpapala mo, lalo't higit, ang iyong banal na presensya na nagbibigay ng satisfaction ay manahan sa bawat isa. Pinabalik po namin sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Amen. Minsan pa, pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Glory to God, glory to God, glory to God. Amen. Praise the name of the Lord. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa panahon na iyong ipinagkaloob para makasama sa gawaing ito. At kung sakali sa ating po mga kaibigan na nakapanood sa gawaing ito ay mayroon po kayong mga katanungan o nais po ninyo marahil na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na magbibigay ng kaligtasan at satisfaction sa inyong mga buhay, mangyari po lamang na kayo ay makipag-ugnayan po sa amin sa pamagitan po ng ating FB page at kami po ay laging handang maglingkod sa inyo. Maraming salamat at minsan pa, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you so much and God bless us all.